Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:15. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Macalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. O mga kuya, nakapag pa-full tank po ba kahapon? Grabe ang pila sa mga gasoline stations, ano ha? Pero parang wala na epekto, matraffic pa rin. Pero ayan talaga, abay butit kumilos din ang Department of Energy at yung mga nagsamantala ha. Good morning Yusek Wimpy Fentebella. Abay more than 70 stations yata yung kanilang pinuntahan kahapon. At binigyan ng show cause order dahil ngayong Martes pa lamang dapat magtaas ng presyo ng langis. Abay nagtaasan na po sila nitong weekend, kahapon, ayan, Sabado, Linggo. Grabe ano ha. Ang daming nagsamantala. Ayan. Pero chill-chill lang po tayo mga kuyang mga ateng dahil ang sabi po ng anong sabi ng architect ng giyera sa Middle East, bossing Vic Veloso, ha? The war will end very soon. Ang sabi po ni Donald Trump. Ayan, ang architect, ang konduktor ng giyera sa Middle East. Ngayong napatay na ang supreme leader ng Iran, bagamat may pumalit yung kanya anak, ano ha? Well, sana nga po mahibigan ni matigil na ito para hindi naman tayo masyadong apektado. Grabe ha, antindi ha. Abay siguro Trade Secretary Roque ha. Abay siguro bantayan din po natin ang mga prime commodities, baka marami po ang magsamantala dahil nga sa pagtaas ng presyo ng langis. Damdaming Bayan. Magkano na ang diesel ngayon? Mamaya po dahil may mga ibang marami na mga gas station na nagsara kahapon pa dahil naubusan ng kanila stocks. Abay i-report nyo nga yan mamaya, Val, Boy, ayan, Noche, ayan, Edniel, kung saan yung mga nagsarang gasoline station para hindi na pupuntahan. Ayan, mamaya nagtitipid tayo ng gasolina, crudo. Tapos ikot tayo ng ikot. Yung pala, sarado yung pupuntahan nating gas station. Anyway, Commissioner Ariel Nepomuceno, ano sir? Abay, siguro dapat po pabantayan nyo rin po ang oil depot sa Bataan. Abay, sabi ng ilan natin bubit na nagmeme-ari ng mga gas station, mukhang iniipit din niya sa Bataan. Abay, kung once a week ang delivery nila mula sa oil depot sa Bataan, abay, Secretary Garin, Commissioner Nepomuceno, ha? Baka pukpukin natin sila, baka pwedeng twice a week o thrice a week, kuya. Araw-araw na ang delivery ng gasolina, crudo sa mga gas dealers dito sa Metro Manila at syempre sa iba pang mga lugar. Damdaming Bayan.
Oy, sabi nga pa rin si Mr. Vic Veloso, ha? Corporate genius to ng GSIS, ha? Good morning, bossing, ha? Abay, yung mga naglalaro sa stock market, ha? Abay, ngayong bagsak ang stocks, mga habigan ni, sabi niya, eto lakay ang pinakamainam na bumili ng stocks ngayon. Ayan, dahil mamaya ay eventually matatapos na rin ang giyera sa Middle East, sabi niya. Abay, samantalahin daw po, mga habigan. Ayan, at ang sabing maganda rin na biling stocks, yung mga naglalaro sa stock market, ha? Ikaw, Mr. Richard C. Ayan, abay, kailangan daw yung related sa IT. Ganun ba? So, yan daw po may bigyan ng maganda. Kaya lang, una, ay alam mo tayong pambili dyan. Pangalawa, di naman tayo marunong dyan. Daming bayan. Anyway, chill lang mga kuya, mga ate. Alam po natin ng mga, lalo na mga motorista, mga drivers, abay operators, abay alam po namin na kayo ay medyo sumasakit na ang ulo. Ayan. Oy, good morning, Kuyang Toto Contribida, ha? Abay, kumusta mga gas stations natin, Kuyang? Di ba mga nagsara, ha? Abay, kasi grabe ka daw magbigay ng discount sa mga brethren, ha? Abay, yun daw may mga decal ng Square and Compass, buy one, take one, ha? Ang per liter ng crudo sa yung mga gasoline station. Daming bayan. Pero sa kabila po ng mga problemang ganito, mga kuya, mga ating, ayan, ay kailangan natin ng social anesthesia. Ayan. Anong gusto nyo? Dahil wag na muna sa bagay, hindi natin pwede, hindi pag-usapan itong issue ng crudo, presyo ng langis, ha? Giyera sa Middle East, pero kailangan natin ng pampakalma. Showbiz tayo, mga kuyang, mga ateng, ha? Nabuhay itong si Justice Sam Martires, ha? Ayan, hindi ka pa nagre-report, Justice, ha? Ayan, ina-expect namin yung report mo, ang tagal-tagal na, ha? Pero sa showbiz, mga kuyang, mga ateng, ang lupit pala nito, ha? Yung wag na. Naunahan na ako dun sa dun sa government official. Ayan, cabinet member ba 'yon? Na sinasabi nga may chiching na TV personality, ha? Hayaan mo na 'yan. Nais ko pa na ako dun, ha? Dito tayo sa isa, ha? Malupit ito, mga kuyang, mga ateng, ha? Talagang nag-iiba talaga ng panahon ngayon. Abay, mantangin po niyo, mahabigan, di ba? Marami ang nasyak, ayan, dun sa affair, ayan, nung tatlong magandang artist at kinabibilangan ng mga beauty queen, ha? Abay, di ba, yung tatlo, ayan, umabot na nga si NBI, mga kuya, mga ating mga misis, yung skandalo, di ba? Sina Rian Ramos, Michelle D, ayan, sino isa? Samantha, ayun, Panlilio, ayan. Pagdating talaga sa showbiz, talagang alerto kayo, ha? Ayan. Di ba, marami ang ha? Ganun ba? Eto ang malupit, mga kuyang, mga ateng, ha? Abay, itong sikat na artista rin, actress ito, ha? Ayan, abay, ito po ay maraming maraming naling sa kanyang mga macho, guwapo, mayayaman. Ayan, abay, ang yaman na nito, ha? Ayan, ilang nagsimula sa basketball player, tapos mga sikat na businessman yung nakasama niya. Pero ngayon po, mahabigan, mukhang nag-iiba na ng type. Ayan, abay, nagsawa na yata sa lalaki. Babae naman. Daming bayan. Talaga naman, ha? Ayan, sa bagay, kanya-kanyang trip lang talaga yan, ha? Ayan, Lakay Rolly Gonzalo, ayan, kaibigan nating DJ nung araw, ha? Ayan, ang ganda-ganda lalaki, mestizo. Sabi niya, pucha, pre, ba't ka naging bading na? Sabi niya, ay, sabi niya, siyempre, sabi niya, bakit? Dami-dami mong girlfriend, no? Bakit ikaw nag-iba na ang gusto? Sabi niya, ay, masarap pa ang lalaki. Daming bayan.
Mamaya mga pag-usapan natin yung actress na ito, ha? Talaga naman minsan kailangan natin ng showbiz, ayan, social anesthesia, justice sa martyrs para medyo naman maibsan yung mga problema natin kinakaharap ngayon, di ba? Bossing Vic Veloso, ayan, nasa fairway ka na ba ngayon? Nakailang hole-in-one ka na? Daming bayan. Pero ano man ang mangyari, kailangan natin makibalita kung ano ang nangyayari sa Malacanang. Kumusta ang Pangulong Bongbong Marcos sa United Nations sa New York? Tapos na bang mag-speech sa New York, ha? Sa United Nations? Ayan, aprobado na ba? Tanggap ba ang Pilipinas bilang non-permanent member ng makapangyarihang grupo sa United Nations Security Council? Daming bayan. Iba dahil abay dapat pala makinig dito si Congressman Bong Suntay at saka si Attorney Ferdinand Topacio, bossing Michael Gray. O nga pala, ha? Bumabagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Abay naku, baka umabot ng 60 pesos sa closing ng forex trading. Bossing Michael Ismail, mag-report ka nga mamaya, ha? Kalagayan ng kababaihan, sukatan ng maunlad na bansa ayon sa Pangulong Bongbong Marcos. Ito ba yung bahagi ng kanyang speech sa United Nations, Miss Let, ha? Sa New York? Anyway, alamin natin ang report mula kay Let Narciso. Ayan, buti naman ni ang Kongreso at Senado, ayan, Manong Speaker Faustino Boji III, ayan, at Tito Sen. Abay, welcome naman yung kanilang yung request ng presidente na bigyan siya ng emergency powers, ayan, para bawasan o kaya suspindihin, siguro bawasan lang ang excise tax sa petroleum products. At siguro, Speaker Boji, ayan, Senator Tito Sen, abay pag-aralan nyo mabuti yung mukhang misnomer yung sinasabing walang magagawa ang gobyerno sa presyo ng langis dahil deregulated. Siguro reviewin nyo nga mabuti, ha? Mukhang may kulatilya naman dyan na in times of emergency, crisis, ha? Abay, itabi muna yung mga ganyang issue. Daming bayan. Pero eto muna ang report mula sa Malacanang, arrest number 14. Women's Month nga pala ngayon, ha? Kaya mukhang yan ang tema ng speech ng presidente sa United Nations. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinakasimpleng sukatan ng progreso ng isang bansa ang kalagayan ng kababaihan. Sa kanyang talumpati sa 70th session ng United Nations Commission on the Status of Women, sinabi ng Pangulo na hindi lamang nasusukat ang pag-unlad sa ekonomiya, infrastruktura o teknolohiya, kundi sa kung paano tinatrato at binibigyan ng oportunidad ang kababaihan sa lipunan. Paliwanag nito, kung ang mga kababaihan ay may access sa edukasyon, ligtas, may kakayahang magtrabaho, mamuno at makapagdesisyon para sa kanilang sarili, nangangahulugan itong umuunlad ang bayan. Kaya naman nanawagan ang Pangulo ng patuloy na pagkakaisa ng mga bansa para labanan ang karahasan laban sa kababaihan na anyay patuloy na nararanasan sa maraming bahagi ng mundo. Ibinida naman ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng kababaihan sa Pilipinas. Pakinggan natin yung bahagi ng talumpati ng Pangulo. In the Philippines, we are proud to say that we have long believed that empowering women is not merely a matter of fairness. It is a cornerstone of nation building. Filipino women have always stood at the center of our national life as leaders in government and business, as innovators, educators, health workers, entrepreneurs, and as a steady strength within families and communities. Yan lang kayong bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos sa UN. Nagkaroon na rin ng bilateral meeting si Pangulong Marcos at UN Secretary General Antonio Guterres kung saan isinulong ng Pangulo ang kandidatura ng Pilipinas sa UN Security Council na nakatakdang pagdesisyonan sa isang eleksyon ngayong June 3, 2026. Lakay? Yan, kailan ba tayo mag-apply doon, Miss Let? At sino ang mag-aproba? Buong membership ba ng UN o itong Secretary General Guterres ay pwedeng siya na mismo ang mag-decide para tayo ay maging non-permanent member ng Security Council?
Oo, mukhang ano siya lakay, pinagbobotohan rin. Pinagbobotohan din. So, kailangan makapatay ng sapat na boto para mapunta sa atin yung non-permanency. Abay, kailangan mangampanya to dun sa Big Five. Ayan, China, Russia, US, UK, ayan, France, ayan. So, Germany. So, hintayin natin. So, kailan natin malalaman yan? Kung tayo ay Sa tatanggapin. June daw lakay. Oo, June daw lakay. Ayan, dahil kung maging miyembro tayo ng Security Council, abay, pwede natin makipag-rubbing elbow sa China, ha? Eh baka dun sa UN Security Council, maayos yung problema natin sa West Philippine Sea. Oo, lakay, lalo na kapag sa pagbalangkas ng mga polisiya. So at least ay may pwedeng iambag ang Pilipinas. Ayan. Okay, so hanggang kailan ang presidente? Teka muna. Hindi nga ba sila wala bang meeting kay President Donald Trump ang Pangulong Bonget? Wala lakay, yung paka niya dun talaga ay yung mga aktibidad sa United Nations. Ayan. Okay, kala ko dadaan pa ng White House sa bagay. Yung architect ng giyera sa Middle East mukhang busy pa. Ayan. Busy pa sa monitoring wala rin siyang panahon na sa mga bisita. Wala. Sana nga magkatotong sinasabi nitong si Donald Trump na the war will be over soon. Ayan, dahil ayan, malungkot mahabigan dahil sa nangyari, apektado ang buong mundo, Miss Let. Ayan, oo. Malakay, ayan, binanggit mo yung dahil dyan sa crisis sa Middle East, lakay yung sa excise tax, di ba, humihingi ng kapangyarihan si Pangulong Marcos sa Kongreso. Ang sabi ng Palasyo Lakay ay hihintayin muna yung magiging committee report ng Kongreso at saka maglalabas ng certification ang Pangulo. Ayan, dapat urgent. Ayan, dapat urgent yan. Ayan, dapat Manong Speaker Boji, ayan, Responsible Tito Sen, dapat kahit na naka-break kayo, baka pwedeng ipasa yan, ha? Ayan, kailangan natin. Okay nga ron, so kailan ang balik ng presidente? Ang balik niya lakay, may Miyerkules. So 9 and 10 kasi nauna tayo, di ba? So pagdating niya dito ay Huwebes na pero Miyerkules pa doon. Tama ba? Martes tayo, Lunes pa lang doon. Ahead tayo ng one day. Tama. Ayun. So Miyerkules lakay dito. Tama ba? Dahil bukas ang alis niya. 9 and 10 siya doon lakay. Okay. Okay nga ron. Lakay, bagitin ko na lang ito, may kaugnayan pa rin sa Middle East. Hindi nagustuhan daw ni Pangulong Marcos lakay yung viral dun sa pagitan ng empleyado ng Migrant Workers Office sa Bahrain at ilang OFWs doon kung napanood mo itong incident ito. Kaya, yung hindi naging maganda, yung pakikitungo ng Migrant Workers Office employee na kinilalang si Anthony Alermo dun sa mga OFW na humihingi ng tulong. Agad iniutos ni Pangulong Marcos kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak na investigahan at aksyonan ang naturang insidente. Sa ngayon daw, nirecall na si Alermo sa kanyang home office habang nagpapatuloy ang administrative investigation laban sa kanya. Ang utos ng Pangulo, tulungan ang lahat ng ating mga kababayan, mga OFWs, lalong-lalo na yung naiipit sa nangyayari sa Middle East. Sino yung staff ng OWA? Babae ba lalaki? Lalaki lakay, Anthony Alermo. Anthony Alermo, ayan. Okay, ayan, nirecall na yata ni Secretary Kakdak. Ayan, pinabalik na sa Pilipinas. Lakay, nirecall na. Ayan, nga naman, dapat makalma lang. Ayan, pero mga ganitong petty matters, Mr. President, huwag nyo nang pakialaman yung mga ganyan. Ipaubahin na kay Secretary Kakdak yan. Ayan, anyway. Okay nga, Rod. Maraming salamat. Yan lang naman kay Secretary Kakdak. Ayan. Balik sa lakay. Maraming salamat. Let, nasa New York, USA ka ba, ha? O nasa New York, Cubao? Start spreading the news. Anong good news sa Frank Sinatra? Today, I want to be a part of it. New York, The city that never sleeps. These vagabonds. Mag-ikot ba muna ang presidente at saka first lady dun sa New York, ha?
Kakain ba muna ng hotdog dun sa mga hotdog stand dyan sa New York? Part of it, Bago bumalik ng Pilipinas. New York. Pati yan ayan, sabi ng mga kritiko ng administrasyon, ano ba yung presidente? Ayan, abay may krisis na nga dito, alis pa ng alis. King of the hill. Anyway, mga kaibigan, naka-schedule na raw. Ayan, sabagay sana, These little sabagay may punto rin yung iba. Dapat baka pwede yung ambassador natin sa UN o kaya si Ambassador Babes brand Romualdez new star. ang magbabasa na dun sa speech niya, ha? New Pero sabagay kailangan ding makita ang presidente ng Pilipinas sa UN. make it. Security Council yung pinag-uusapan dyan. Standby sa ating mga reports. Standby Giselle Ricafort. Nako, You marami ng gasoline station ang nagsara, ha? At yung iba naman ay paubos na ang kanilang stock, ha? Abay, Secretary Garin, Commissioner Ariel Nepomuceno. Bantayan niyo po ang oil depot dyan sa Bataan at dyan sa Batangas. New York Oras Chief Justice Alex Jesmundo. City. Wala ba si Yusek Wimpy Fentebella, ha? And Ito yung mga nag-ikot-ikot kahapon, ha? Kasama ang mga reporters at may mga pinagsabi ang mga gas station. Dahil ngayon pa ang implementation ng oil price increase. Abay, Biyernes, Sabado, Linggo, nagtaas na. Lunes, grabe, ha? Daming nagsamantala. Oras, Justice Rodil, ayan, Justice Mayras Marquez, Colonel Alex Sembrano Mista, brand new General Mabilin, oras ganap na alas 8:36. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Oras, Sister L. Take 2, lakay. Jackie O. Ang ating pong oras, 8:43 ng umaga. Bilis ng oras, ano, ha? Ayan, sandali lamang sa ating mga reports. Standby man ng Milky Rigunan. Abay, sa Kamara na Pag-aaralan kung posible muli ang implementasyon ng Telecommuting Act o work from home sa government at private offices sa pagsirit sa presyo ng petroleum products. Ayan, sa bagay, pwede rin yan, pero chill-chill lang. Ayan, sabi ng architect ng giyera sa Middle East, ayan, the war will be over soon. Ayan. Gaano ka soon? Yung nga, ayan. Baka daw 1 linggo na lang. Ayan. Sana huwag nang patagalin. Ayan. Mukhang na-achieve na rin yung kanilang target sa Iran. Ha? Ay, naku tayo itong si Guerrero. Ayan. Mukhang itong si Trump kasi, bagamat unpopular worldwide yung kanyang ginawa sa Iran. Abay, yung mga supporters ni Trump sa Amerika, tama ba, bossing Wick Beloso? Ha? Abay, all out ang support kay Donald Trump. At ito ay mukhang ayan, bahagi ng campaign sa kanyang re-election bid sa darating na Nobyembre. Pwede pa ba siya mag-re-elect? Yes, pwedeng sa Amerika Kasi pwedeng diba mag-re-elect pag, isang beses. Sa atin wala. Ayan, doon kasi sa diba kanila pwede. nakadalawang term na, dahil nahati, hindi natuloy yung term niya. Di naman na continuous yun. Ayan. So, meron pa, pwede pa sa isang term na tumakbo. Daming bayan. Sandali lamang Gisela Ricafort, standby Sherwin Alfaro, standby Raymond Dadpaas. Dami natin mga issue, kaya lang wala. Sabi ko sa iyo, Miss Jackie, ha? Ayan, pagka showbiz ang pag-uusapan natin, ha? Special na balit ang pag-uusapan natin. Hayaan mo na lang kayo, yung langis-langis dyan. Ayan, gusto na malaman yung government official na yan. Ano ba kasi yan, ha? lakay? Naku, baka magalit yung isa nagpro-programa rito tuwing Sabado, ha? Baka di na tayo kausapin, ha? Ayan, yung sikat na actress, ayan, popular na popular, ha? Abay, nag-iba na ng type. Ayan, oo. Sayang naman ang beauty nito, ha? Ayan,
abay mukhang nagsawa na sa mga sa mga pogi, macho. Ayan. Ngayon naman ay magaganda. Dummy. Talaga naman Sandali lamang, pero alam po nyo, mahabigan, sa loob ng ilang dekada ng serbisyo sa pagbalita ng inyong lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ng N Plus Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Nako, Apo Celo Lagmay, Kapitan Elsa Bartolome, abay kailangan mo ito. Ikaw din, Justice Sam Martires, malaking tulay ito kaya ang iyong lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Aba, PJ Romy Barsa, kailangan mo rin ito, Justice Danton Becer. Kasi full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag nagkakaedad, di ba? Wasing Wick Veloso, Ayan, nagkita kami sa wake ni Edgar Cabangon dyan sa Heritage kagabi, Abay, kinukwentan ako dun sa Middle East, at kay Trump, Ayan, at saka stocks, Miss Jaco, mahilig ka sa stocks, kaya lang sabi ko, boss, pwede ba pag-usapan yan? Pwede ba turo mo ako paano maka-hole-in-one sa golf? Kaya kuyang mga ateng, mahalagang alagaan ating mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Ikaw din, Kong Noble Sec Dong Mendoza, alaga mo yung sarili, kuyang sir, maraming trabaho. Kaya sa pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug, mag-uwi sa mga magulang ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Dummy. Bayan. Kaya talaga, pagdating talaga ay clue daw. Ayan, tika muna. Mamaya i-detalya natin yung actress na Kaganda nito, Miss Jackie. Ano ba ang beauty? Miss Universe? Ay, oo. Ayan. Medyo may edad-edad na ng konti ito. Ayan. Kaya lang ang beauty talagang di matatawaran. Ayan. Pagkatapos, bakit? Ayan. Ba't nag-iba na ng type? Ayan. Nag-explore? Dummy. Iba naman daw lakay. Iba naman. Teka muna, ipasok naman natin itong si Giselle. Ayan, kanina pa naka-standby ito. Kaya kung Angelo Palmores pa, di pinapasok. Pambira kayo. Naburo na ang beauty ni Giselle. Taas presyo ng petrolyo sa ilang gas station sa Pasay City. Mas mababa. Aba? Supply na isang gasolinahan, paubos na. Ayan, in fairness, bossing Don Ramon San Miguel ang petro ni mas mababa ang presyo kumpara sa ibang gas station. Ayan. Oy, Ninang Lorelai Kiambao ng Shell. Ayan. Bossing Manny Castañeda, Ayan, abay Serge, Abay, bakit daw mas mataas ang presyo ng gasolina sa Shell? Ayan. Parang kanina kasi lakay na interview ng 2x2 si Secretary Garina. Bakit daw? Ang sabi, kaya mas mura ang Petron dahil meron silang sariling anong tawag dito? Parang refinery. Ayan, sa Batangas, sa Bataan. Kaya ayan. In comparison sa Shell, mas mura talaga siya. Pero yung quality daw, pareho lang. Ay, sabi naman nung bubit sa akin sa Shell, sabi niya, kaya mas mahal ang produkto namin sa Shell lakay. Sabi niya, mas malinis ang langis namin. Dummy. Bayan. Ibig sabihin, adulterated yung iba. Kaya talaga. Aris number 15. Ayan, naku, supply sa ibang gasolinahan. Paubos na. Actually, nagsarangan na yung iba Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Mas mababa ang gas presyo sa ilang produktong petrolyo sa ilang gas station ng lakay dito sa tramo at Mia Road sa Pasay City ngayon ang araw ng staggered implementation. Imbes na 14 na piso at 55 sentimo ngayong Martes, 4 na piso at 55 sentimo lamang yung taas presyo ng isang gasolinahan habang 5 piso at 25 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. Ayon sa mga tauhang nakausap natin dito, ito raw yung unang nagtaas sila
ng presyo para ngayong linggo lamang. Pero sumipa na sa mula 78 piso at 64 na sentimo hanggang 87 piso at 14 na sentimo ang kada litro ng kanilang diesel, 68 sentimo o 68 piso at 25 sentimo hanggang 76 na piso at 29 na sentimo sa kada litro ng gasolina. Sa isang gasolinahan naman sa Mia Road, paubos na raw yung supply ng gasolina at diesel, pero meron naman daw na parating na delivery sa ngayon. Idiniin ang nakausap nating manager na on time naman daw sila na umorder pero nagka-problema lamang talaga sa delivery. Mas mababa rin sa 5 piso at 20 sentimo ang taas presyo nila sa kada litro ng gasolina kumpara sa 8 piso at 80 sentimo na inanunsyo ng Department of Energy kahapon para nga yan sa walang araw ng utay-utay na implementasyon. Ang diesel naman, 11 piso at 20 sentimo kada litro, yung taas presyo imbes na 19 na piso at 20 sentimo kada litro yan. Pumalo na sa mula 67 piso at 90 sentimo hanggang 79 na piso at 82 sentimo ang kada litro ng gasolina, habang 75 sentimo o 75 piso at 20 sentimo hanggang 78 piso at 20 sentimo sa kada litro ng diesel. Sa anunsyo ng Department of Energy kahapon, maglalaro ng mula 17 piso hanggang 24 na piso ang taas presyo sa kada litro ng diesel, 7 piso hanggang 13 piso sa kada litro ng gasolina, hanggang 32 piso hanggang 38 piso at 50 sentimo sa kada litro ng kerosene. Ito si Giselle Rico para sa Diesel issue sa Pilipinas, sa Pilipina Lakay. Sa mga inikutan mong gas stations ngayong umaga, anong istasyon ang o magkano ang pinakamataas na increase? Umabot ba ng 10 pesos, 7 pesos, 17, 24? Utay-utay dapat yan. Ayan. Ano ang pinakamataas na increase? Utay lakay. Oo nga. 8 pesos lakay na. Oo, yung pinakamataas na naabutan lakay na increase sa ilang gasoline station lakay. Ngayon na napuntahan natin. Ngayong Martes. Oo, lakay ngayon yan. Pero lakay doon sa Putol-putol ka, magkano? 5 pesos, 7 pesos? Inisang bagsak na. Magkano ang pinakamataas doon sa mga nag-increase per liter? O sa diesel na lang? Sa diesel lakay, ang pinakamataas na ay 8 pesos lakay. 8 pesos ay tinaas. 8 pesos na lakay. Pero kung ikukumpara lakay doon sa announcement ng DOE kahapon lakay, na idinatay din sa mga announcement ng mga malalaking oil company, mas mababa pa yan lakay. Giselle, sandali. Hayaan mo yung DOE. Ayan, aktual ang pag-usapan natin. Ayan, tinatanong ko magkano ay tinaas sa gasolinahan. So 8 pesos o 7 pesos yung pinakamataas. Sa diesel. Ayan. Sa first day pa lang yan lakay. Habang sa gasoline lakay, 5 piso yung kanilang taas presyo ngayong unang araw. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Salamat lakay. Balik sa inyo, Jackie. Daming bayan. So, ayan po, mabigan kung nagtaas 59 na kahapon. Round off natin ng 60. Ayan. Kung nagtaas ng 7 pesos, 67 per liter na ngayon ang diesel sa ibang gas station. Malaman natin kung ano ang reaksyon dito ng mga taga Department of Energy. Sa bagay, na-interview yung Secretary Garin kanina parating sinasabi utay-utay na lang gawin, pero at yung magawa ay merong oil deregulation law. Daming bayan. Para man tayo lang gobyerno pagkaganyan. Sandali lamang sa mga reports. Standby, Miss Karen Oyong, ang Department of Trade and Industry, nagsalita din sa wakas. Imo-monitor ang presyo ng mga panang bili in epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ganun lang. Ayan. Umikot kayo sa mga groceries sa palengke. Ayan. Standby, Raymond, standby, Milky Regunan. Daming bayan. At standby, Ninong Sherwin. Ayan.
pwedeng mamayang hapon ka na, Sherwin, kasi sabi rito, espesyal na balita na lakay. Kaya talaga, pagdating sa ayan, nabuburyong na ba kayo talaga, ha? Gusto niya talaga ng ng social anesthesia. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Relax ka lang dyan, Justice, mamaya, ha? Ayan, curious ka rin kung sino yung... kanina ka ba curious? Doon sa government official o yung actress na ha? Ayan, ayan na sa mga lalaki. Ayan, kapwa babae na rin. Daming bayan. Kaya ingat ka, Miss Jackie, ha? Ayan, ha? Baka mamaya, oras na lang. Ayan, stand by, Ninong Sherwin Alfaro. Nasaan ba ang Ninong ng Bayan? Saan ba may Migin Aguinaldo ngayon? Ang ating malakas promo kasama ang Pride Detergent ay nasa Barangay Daang Hari, Navotas City. Ayan, nasa Navotas. Ayan, good morning kay Ninong Richard C. Ha? Ng Regal Snack Food Oo Manufacturing. nga. Meron na naman. Nakapagdala ka ba, Sherwin? Ayan, ng mga chichirya ni Ninong Richard C. Oras, Miss Jackie. 8:56. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Bayan. Oras, Miss Jackie. 9:01. Nako, Mr. President, agawid ka na po, ha? Ayan, umuwi ka na, ha? Abay, grabe ang... Marami ka pa pong haharapin Miss problema dito. Giselle, ha? Ayan, abay, mali pala yung kwenta ko, 67. Kanina pa, nag-report na sa Dos Podes yung Sinaboy Gonzales. Meron ng isang bagsakan ang nasa increase. 75 to 80 pesos per liter ang diesel ngayon, mga kuyang mga ateng. At dito nga po sa ating... saan yung nagtext? Taga saan yung dito nagtext sa atin, Miss Jackie? YouTube Lakay, may nag-comment dito ang kanyang username ay Kinyo, 07i2p. Anong sabi? Ang sabi niya po, 98 diesel dito sa Polillo. Polillo Island. Polillo Island, part pa ng Quezon to, di ba? Ayan, hala. Magkano? Nasa, Quezon Province, 98 pesos. 98 pesos? Diyos ko pong mahabagin. At dito nga, isa din, si Hilario Gabriel, 6331. Dito po sa Luna, lugar? Apayao. 78 pesos per liter ang diesel. Anyamatan na po, Yusek Wimpy Fuentebella. Ayan, kahapon ka pa namin tinatawagan, di ka sumasagot. Ayan, abay marami kang bibigyan ng Shokos order baka nito. Baka yan na nga lakay, hinahanap niya lang. Ganun ba yun? Allah. Ayan na, sige po, mga kuyang, yung mga nagtetext sa atin, yung mga listeners natin, sabi ni General Nartates kahapon ng PNP, pwede rin itawag sa anong hotline nila? 911 ba? Ayan, sa PNP hotline natin. Ayan, PNP hotline. Sige nga po, ha? Ayan, i-text nyo ang pangalan ng gas station. Ayan. Picturean nyo po, picturean nyo. Kung mapwedeng mapicturean nyo, di ba? May pinapaskill silang mga rate. Ayan, oo. Yan, ipadalhin po rito sa DZRH at isabay nyo rin sa PNP 911. Daming bayan. Abay, 98 pesos, 80 pesos. Ayan, sabi nga ni bossing Jimmy Muñez. Ayan, at saka si Pastor Manny Galdo at Manny Cupon. Abay lakay, sabi niya, mas mataas na ang crudo at gasolina ngayon sa beer. Kaya mag-beer na lang tayo. Daming bayan. Naman, iba po yun. Magtaka tayo kung mas mahal pa ang gasolina sa Makalan. Ayan. Emperador. Ang sabi nga lakay, bayan. kung may date ka, dalhin mo sa mahal na lugar. Alam mo na kung saan mo dadalhin mo. Oo nga, gagaling talaga ng sense of humor na ating mga kababayan. Pero bago ang mga report, narito muna ang Ninong ng Bayan. Pero bago ang Ninong ng Bayan, ano ang ating word of the day, Miss Jackie Het? Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na!
At ito na nga ang ating word of the day, Lakay. Ang Sabi ating... ni Mr. Rick Veloso at ni Brian Kitoriano kahapon, o nga pala, para sa mga kakilala kaibigan po ni Bossing Edgar Cabangon ng DWIZ, ayan, Eternal Gardens, ayan, siya po ay nakaburol na sa Heritage Park, dyan po sa Taguig, ayan, 16 yata ang libing. Ayan, Monday. Sa Monday po. So muli, pinabot natin ang pakiramay at sa pamilya Cabangon. Si Edgar Cabangon po ay anak mga brethren ng ating dating ang yumaong kuyang natin, si Tony Cabangon Chua. Ayan. Alamin natin ang word of the day, Miss Jackie. Ang ating word of the day ay warning. Ayan. In Tagalog, yan ay babala. Cebuano, pasidaan. Ilocano, pamatalad. Pamatalad. Tama ba? Mali yan. Mali. Ang Ilocano term ng warning, pakdaar. Ayan. Pakdaar. Ayan. Hindi pamimatalad. Ayan. Okay. Ayan, tawagin mo na ang Ninong ng Bayan. Ang ating Ninong ng Bayan ay nasa Barangay Daang Hari, Navotas City. Nandyan po para mamigay ng papremyo sa ating malakas promo kasama ang Pride Detergent. Ninong Sherwin! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ninong ng Bayan, Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo? Ayan, abay, dyan ba sa Daang Hari, Navotas City, andyan ba ang tatlong hari? Ayan, abay, Daang Hari, dapat andyan ang Three Kings. Ayan. Ilang hari ba ang nandyan sa Daang Hari? Daan-daan ba? Yung mga Three Kings mong sumasayaw na namimigyan na aginaldo dyan, ayan, ipakita mo mamaya. Ninong Sherwin, sino ang maswerte? Hindi pa nga magbabago ang presyo ng pamasahe sa mga sasakyang dipadyak dito sa Daang Hari sa Navotas. Ay, maraming salamat dahil mananatili sa 20 pesos pa yung kanilang minimum na pamasahe, Lakay. Hoy, at teka muna. magbabago lamang daw yung pamasahe nila Sandali. dahil hindi naman sila gumagamit ng gasolina kapag tumaas yung presyo ng kanilang pagkain. Bayaran mo muna si Kuya, baka magkalimutan. Bayad na yan, Lakay. Bayad na yan. Ayos na yan. Salamat po. At ang winner natin ngayong umaga, Lakay, sino? taga-Padjak din. Magandang umaga po, tatay. Magandang umaga din po, Lakay. Good morning po, Kuya. Anong pangalan po ninyo? Si Ronaldo Dalida po. Renaldo Dalida. Ayan, matagal ka nang nagmamaneho ng Padjak, Kuya. Opo, sir. Ilang taon na Ilang po? taon na? 10 years na po. Aba, talaga naman Ayan, sa edad mong yan, Kuya, sa 10 years sa mamanay mo ng Padjak, ganda pa ng kata mo, sexy ka pa, ha? Ayan. May paabs pa to, Lakay. May paabs pa. Hindi, ganyan ang mga siklista, mga mga sexy ang katawan, hindi pwedeng mataba dyan, hindi malaki ang tiyan. O, Lakay, yun nga lang, kapag tumaas na raw yung presyo ng pagkain, posibleng tumaas rin yung presyo ng pamasahe dahil yun yung kanilang source of energy. Hindi sila gumagamit ng gasolina, gumagamit sila ng pagkain. Ayan. Sir. Apektado rin kayo, Kuya, sa Padjak sa oil price increase? Opo, sir. Bakit? Kami sir, katulad bakasyon, wala kami kita. Ganun po ba? Hindi, pero yung epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, wala po epekto sa inyo? Wala naman po, sir. Wala naman po kaming makina walang makina. Opo. Ang makina yung katawan po ninyong sexy. Ayan, macho, may abs. Ayan. Kuya, yung Padjak mo, ilang pasahero ang kaya mong isakay dyan? Ayan, hindi ka hirap pumadjak-padjak. 3 po, sir. Hanggang 3 lang. Ayan. Di pwede umangkas dun sa bubungan ng Padjak mo. Ayan. Delikado, Lakay. Delikado. Masisira po, sir, bubong namin di na kaya. Magkano pasahe ng isang pasahero, Kuya? Pagka 3? Bale 20 po, sir. Minimum namin. 20? Gano'ng kalayo po ba? Mas mahal pa pala kayo sa jeep, Siyempre, sir, kahit isang pasero, tinatakbo namin ayan. Kung special, Kuya, magkano? Bisan, sir, may depende po sa pasero. Binibigyan ko kami ng sa Baguro Awa. 50. 50 ba? Oo, ayan.
Kuya, dahil ikaw hindi kami naawa sa iyo, humahanga kami sa iyo, ha? Kaya instead na bigyan ka namin ng 50, bigyan mo ng 1,000 Sir Ruiz si Kuya. Dahil sino pa rin mga announcer tuwing umaga? Si Deo Makalma. Sila kayo din, Nabulo si Kuya. Eto, Mukhang meron ng 1,000 pieces. Kulang sa vitamin E ito. Kulang. Salamat po, Sir Deo Makalma, sa premyo po. Wala pong anuman, Kuya. Huwag kang magpasalamat ka dahil may tatanong pa si Suen at pagka nasagot mo ng tama, bibigyan ka pa ng medium component. Ayan. Tatay, dapat alam mo ang ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Warning! Aba! Warning talaga. Dahil dyan nakuha mo ang ating Deezer H medium component. Hatid sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng Deezer H. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron ka ring grocery bag mula yan sa ACS at sa Deezer H. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo na, kaya kahit gano'ng karaming laban, ubos yan. And speaking of labahan, eto hindi mo nalalaban, isusuot mo na ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt na minomodelo ng pinakabatang padjakero. Ayan, taga-padjak din yan. Ayan. Maraming salamat po, Sir Lakay. Wala pong anuman, Kuya. Ayan, magkano ang boundary po ninyo isang araw? Bale, 100 po. Ay, pwede ka na hindi pumasada ng 10 araw. Ayan. Sama ng presyo, sir. Kukulangan po ito. Kukulangan. Apat na. Ang dami kong anak, 8 eh. 8 anak nyo, napakasipag nyo naman talaga, ha? Siguro sagana kayo sa honeymoon tea, ano? Hindi naman po, sir. Okay, sobrang Kuya. pagmamahal. Sobrang pagmamahal. Ayan. Dahil mapagmahal ka pala, Kuya. Ayan. At 8 ang anak mo. Ayan. Naitataguin mo sa pagpapadyak, ha? Yung 8 anak mo, ha? Opo, sir. Aba, talaga naman dahil hanga ako sa iyo, Kuya. Bigyan pa na 1,000 si Kuya. Another 1,000 pesos. Yan para sa iyo, Kuya Reynaldo. Maraming salamat po, Sir Lakay. Ayan, wala po anuman, Kuya Ray. Ayan, mabuhay po kayo. Ingat po sa pamamasada, Kuya, ha? Thank you po. Ayan, okay. Palakas po kayo. Ayan. Salamat po, sir. At syempre ako sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi dumutong sa Deezer H. Baka na susunod dating winner sa Deezer H, Malacash promo kasama ang Pride Detergent RH number 6, Sherwin Bottle Faro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro sa ating Deezer H Malakas Aguinaldo promo sa may Daang Hari. Navotas. Akala ko Daang Hari, Villar City, Las Piñas. Ayan. Iba yun na kayo. Iba yan, ibang Daang Hari. Marami pa ang Daang Hari, ha? Ayan. Standby sa ating mga reports. Standby manang Milky Rigunan Karen Oyong. Standby Raymond Dadpaas. Ayan, standby Boy Gonzales, ha? Abay, pakisabi nga kay Yorme Isko. Ayan. Abay dyan sa Maynila, meron na palang, sabi ni Katon Nying, may 80 pesos na ang kada litro ng diesel dyan sa Manila, Boy. Ikaw ba ang nag-report sa 2x2 kanina o itong si Bal Gonzales, ha? Grabe naman, hindi na sinunod yung utay-utay na isang na increase. na talaga lang. Ayan ang mga dapat bigyan ng show cause order. Yusek Wimpy Fentebella. Nasaan ka na, Manoy? Daming bayan. Oras, Miss. Talaga naman, sandali lang, mamaya po, andito pa mamaya pag andito si Dr. Garisi. Ayan, papasadahan natin yung kayo talaga. Madaming nakaabang, Lakay. Daming nakaabang talaga, mga marites talaga, ha? Ayan. Ikaw, Miss Jackie, sinong gusto mo? Yung government official o yung maganda actress? Ayan. Parang mas gusto ko yung magandang actress. Ayan. Sige, babalikan natin yan. Oras, Miss Jackie. 9:13. Ang oras ay hatid sa inyo ng ENT Center ng Makati Med. This time check is brought to you by ACM. Ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Makalma and Sister L. Damdaming bayan. Wala po, Mama Glory, si Sister L. At sabi mo, Jackie, marami nagtatanong. Madaming nagtatanong kung bakit wala po si Sister L. Ang tinatanong kung kinasal na ba si Sister L. Hindi pa po. Medyo nagpapagaling pa po ang ating Sister L. Si Sister L po,
Alam niya man na siguro yan. Ayan, di ba? Malapit ng isakal yan, ha? Kailangan daw mo ng i-road test. Daming bayan. Baka palihado. De, biro lang. Pero ang dami nagte-text, ha? Magkano daw sa sa Capiz? Magkano ang diesel? Kanina lakay, nabasa ko sa Facebook natin, ang sa Capiz daw, umaabot na ng 80. Wow, 80 ang pesos kanilang na. diesel at 72 per liter naman sa gasolina. Meron din dito, wait lang, nawawala. Hindi. Pero mas malupit sa Pulilio, ha? Ayan, 98 pesos. Madam Agnes de Banadera, di ba taga Pulilio Island po kayo? Ayan, abay, sugurin mo nga yung nagbebenta ng 98 pesos na kada litro ng diesel dyan sa dyan sa Pulilio Island. Grabe, ha? Sino ba ang mayor dyan? Pakitignan po yan, mayor, ha? Sobra na yan. Daming bayan. Alamin natin, report mula kay Karen Oyong, Miss Jackie. Ay, teka muna, ha? Bago makalimutan, bago natin hatawin ang mga report, ha? Batiin mo natin ng happy birthday si Mayor. Si Mayor, ha? Gregorio Pua ng San Mateo, Isabela. Aba, Apo Mayor Kabagis, naragsak nga panagkasangay. Aba, binabati ka ni Kuyang Judge sa Alvin Pua. Ayan, at mga brethren sa Tumawi ni Lads. Sina Kuyang Freddy Martinez at Mayor Jojo Miro. Happy birthday din kay si Most Merciful, ha? Pasa Grandmaster Romeo Yu. Happy birthday, Most Merciful, sir. Kasama ang kanyang, may kambal pala siya, ha? Ayan, mga brethren. Birthday din ni Very Worshipful Romero Yu. Aba, okay, ha? Romeo at saka Romero Yu. Kambal. Ayan. Pagmati mula sa mga, kay Kuyang Very Worshipful Stanley Tan. At yung mga brethren natin sa Butuan City. Happy birthday din kay, aking classmate, ha? Benchita Beno, ang aming valedictorian sa Pinili Central School at Pinili Institute. Happy birthday. Aba, ang muse namin, ayan, majorette namin, ha? Si Araceli Siling Dahili Guray. Happy birthday. Mercedita Siding Coloma at Tessie Abruhena at Nonoy Barquesa. Happy birthday. Daming bayan. Report mula kay Miss Karen. DTI masusing minomonitor ang presyo ng mga pangunahing bilihin at epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa mga negosyo sa bansa. Ang detalye magmumula sa report ni RH5, Karen Oyong. Miss Karen. Masusing binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI ang paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado dala ng krisis sa gitnang silangan. Sa press briefing sa Taguig City kasabay ng ASEAN Economic Ministers Retreat kung saan pinangungunahan ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN Summit ngayong taon, sinabi ni DTI Foreign Trade Service Corps Executive Director Benedict Uy, minomonitor nila ang posibleng impact ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa presyo ng mga basic commodities. Nasa ground na rin o nag-iikot na ang ilang mga kagawad ng DTI upang magsagawa ng dialogo sa mga negosyante, partikular na ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs tungkol sa mga posibleng epekto ng kaguluhan sa Middle East sa kanilang mga negosyo. Pakinggan natin ang pahayag ni Executive Director Benedict Uy. But for DTI, we continue to monitor the impact of all this fuel prices on the impact on the business establishment. So our agency, our colleagues on the ground, from our leadership, we are really monitoring prices and also in constant dialogue with all the enterprises, big and large companies. Ang tinig ni Executive Director Benedict Uy. Ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga concerned agencies noong nakaraang linggo na siguraduhin walang magtataas ng presyo ng pangunahing bilihin at produktong petrolyo ng sobra-sobra sa hinang sitwasyon sa Middle East. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Yusek Claire Castro na iniimplementa na ng pamahalaan ang mga safeguards upang masigurong walang mga abuso ng mga pribadong kumpanya o mga negosyante. Kabilang sa mga ahensya na inutusan ng Pangulo na gawin ito ay ang Department of Energy at ang DTI. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.
Maraming salamat, Miss Kay. At para kay Secretary Roque, ayan, Madam Secretary, siguro time na rin po para kausapin yung mga may-ari ng mga supermarkets, groceries, ano, ha? Ayan, para sabihin, oy, mga kapatid, dahan-dahan. Daming Chill-chill lang. Chill-chill lang. Mula kay Manang Milky. Kamara, pag-aaralan kung posible muli ang implementasyon ng Telecommuting Act o work from home sa government at private offices sa harap ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Detalye sa report ni RH12, Miss Milky Regunan. Miss Milky. Jackie, at alamin ng Kamara kung paano makatutulong sa ating mga kababayan ang telecommuting o flexible work arrangement para maibsan ang impact ng pagtaas ng presyo ng langis resulta ng krisis sa gitnang silangan. Sa House Resolution 855 ni House Majority Leader Sandro Marcos, inaatasan ang House Committees on Labor and Employment at Trade and Industry na pag-aralan kung napapanahon ang flexible work policies sa gobyerno. Kabilang dito ang magiging rekomendasyon kung mangailangan pa ng batas at policy actions para mapalakas at mapalawak ang telecommuting arrangement sa buong bansa. Ayon kay Marcos, ang recent geopolitical tensions at armed conflicts sa Middle East ay makaapekto sa supply ng langis sa buong mundo at makaapekto sa presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas, sa ating ekonomiya at kabuhayan ng ating mga kababayan. Sabi ni Marcos, sa panahon ng global economic disruptions, may tuturing na epektibong policy mechanism ang telecommuting arrangement para makabawas sa transportation demand, mas mababang energy consumption sa mga lugar ng trabaho at makabawas din sa impact ng mataas na fuel and electricity cost sa mga manggagawa at negosyo. Sa ilalim ng Telecommuting Act o Republic Act 11165, papayagan ang mga empleyado sa pribadong sektor na gampanan ng kanilang tungkulin sa alternatibong workplaces. Pinatitiyak din ni Congressman Marcos na huwag kalilimutan ang proteksyon at epekto nito sa mga arawan ng sahod at mga lugar ng trabaho na hindi naman pwedeng gawin sa kanilang mga bahay. Ako si Nilke Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat naman ang Milky Regunan mula sa Kamara. Standby Raymond Dadpaas. Allah! Tuloy ang away ni Senator Ping at Senator Marcoleta. Raymond, ha? Ano ba ito, ha? Lumalala. Standby Raymond Dadpaas. Standby Val Gonzales. Standby Edniel Parrosa. At siyempre, ha? Kayo talaga, o nga, baka dami na mga reports. Ayan, natin pang commercial, si Justice Sam Martes nag-aabang, pati mga Gods of Padre Faura, ayan, nakikimarites din. Nabibitin daw sila lakay. Nabibitin, ayan, relax naman po, ha? Pasensya na po, maraming commercial, pati itong si Bossing Vic Velosa, grabe kayo, ha? Palibasa number 1, dami-daming commercial, ayan. Pagkatapos, pagka nagbalita ka pa, may happy birthday pa. Ano yan, part ng ano yan, Bossing Week, ha? Ayan, anong programming namin yan. Hirap talaga maging number 1, daming commercial, ano? Kaya, balita ko, nagsusurvey ko Opo. Number 1 radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Oh, you better believe my survey, man. Maraming salamat, Mr. President. Ayan, malapit na sabi ni Mr. Opeta Velasquez, ha? Malapit na ang FBR Cup. Ayan, saan ba gagawin, Colonel Alex Mr. Sembrano, ha? Ayan, oras, Miss Jackie. 9:28. Ang oras na yan ay hatid sa Di mo raw dinadalaw. Happy birthday muna kay Noble General Asek Bong Dixon at Kuyang General Jojo Vera Cruz ng PMA Class 1987 ba? Sinabati ni Noble Freddy Ergo. Ayan, labat tayo dyan, ha? Noble June Samanyeg at Kuyang Alex Flores ng Toyota, ha? Ayan. Sa ating business is our business ang Toyota at Hyundai. At mga Chinese automakers lakay. Electric cars, ayan. Automakers. Apektado rin sa giyera sa Middle East. Aba. Good morning, Kuyang Carlo Bala. Ayan. Aba, kumusta si Kuya Rene, ha? Ayan, mabuhay po kayo. Ingat, ha? Mabuti itong si Kuyang Kong Omer Mercado, ha?
may solusyon na sa oil price increase. Bibili siya ng mga electric bus. Ayan. Electric bus. Oo. Akala ko magkakabayo siya. Mahirap yung kabayo, Kuyang Byonggaring, walang parking. Morning, Kuyang Jerry Valdepeñas at Stanley Tan. Kuyang Rodan Deliso. Ayan, sandali lamang. At sandali lamang, Raymond, standby Val Gonzales. Oras, Dr. Gary C. Ayan. Oras. Time check. Ayan. It's 9:32 in the morning. Ayan. Ano ya, tumitirik yata yung relos mo. Ano oras mo, Dr. Gary C? Ha? 9:34 na eh. Sabi ko. Tumitirik yung oras mo. Hindi yata, ano ba yung Siko ba yan? Siko. Take 2, Dr. Gary C. Time check. Ang oras ay 9:34 in the morning. DZRH number 1 na naman! Oras, Dr. Gary C. Ayan. 9:42 ng umaga. Pakita mo yung relo mo. Ayan. Nabibigla sa'yo si Doc. Bigla mo naman ako eh. Ayan. Nakikinig pa naman, nanonood sila sa atin sa Australia. Ayan. Si ating Lourdes Andrada ng Perth, Australia. Ayan. Ababaliktad ha. Ayan. Siya ang buwabati sa kanyang mister, si Kuyang Ador Andrada ng happy 42nd wedding anniversary. Ha? Oh. Ba't ating kinalimutan ba ni Kuya Ador na wedding anniversary nyo ngayon? Ang bira naman oh. Abay, 42nd wedding anniversary pero long distance celebration daw, ha? Aba, si ating Lourdes ay nasa Perth, Australia. Si Kuya Ador Andrade ay naggo-golf, ha? Kaya naman pala binati. Oo, naggo-golf pala sa Forest Hills. Ang bihira, ano, ha? At ayon na sa ating bubita, Dr. Gary C., alam nyo bang mukhang nagsawa na sa lalaki isang maganda at sikat na artista at mukhang nag-iba na ang type ngayon? Wow! Ganun pala yun, ha? Pagka siguro nasobrahan na kaya nag-i-explore ng iba ngayon, ha? Ba't nangyayari yung ganun, Doc, ha? Ayan, at iba daw, hindi daw yun expertise ni Doc. Iba yun. At ayon sa ating bubit, Dr. Gary C. Ayan, ang bira, may report pa. Ayan, tawagan mo si Raymond Dadpaas. Ang bira, kasi simula ko pa lang, report. O sige, ano nangyari kay Senator Ping tsaka Senator Marcoleta? Basa, Dr. Gary C. Ayan, Hindi pagpapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee kina Congressman Romualdez as 18 dating bodyguard ni Saldico, inupakan ni Senator Marcoleta. RH28, Raymond Dadpaas, pasok. Ayan. Parang si Mike Enriquez. Nabigla din ata nila kay Raymond. Okay, Raymond, pasok. Bigla. Mayor, Doc at Elaine, kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta hanggang ngayon ay hindi pagpapatawag sa Senate Blue Ribbon Committee kina dating Speaker Martin Romualdez at 18 dating security personnel ni dating Apo Bicol Party List Representative Saldico sa investigasyon sa flood control projects. Sa kanyang privilege speech na pinamagatang hanggang kailan, nagtatanong si Marcoleta kung anong kinatatakutan ng chairman ng komite na si Senador Pangilo Ping Lacson. Nagtataka si Marcoleta kung bakit hindi pinatawag si Romualdez. Idinawit na siya ni Sergeant Oli Gutesa kasama na yung 17 congressmen na pinangalanan naman ng mag-asawang Curly at Sara Vizcaya. Tradisyon lang daw yung interparliamentary courtesy at hindi bahagi ito ng rules ng Senado. Hindi rin ipinatawag ni Lacson ang mga opisyal na kanya mismong pinangalanan gaya ni Yusek Adrian Bersamin ng PLLO at yung 67 na mga congressmen na sinasabing contractors. Agad din pinag-ano ni Lacson ng credit. Walong mga dating security personnel ni Ko na nag-deliver ng mali-malitang pera sa ilang mga politiko at opisyal ng gobyerno. Nag-abiso na si Senator Lacson na punto ay kanyang tagutin mamayang hapon ng mga panat sa kanya ni Senador Rodante Marcoleta.
Narito ang privilege speech, bahagi ng privilege speech ni Senador Dante Marcoleta. Tanga. Ito, sabi niya. The BRC chairman said that there is no solid evidence linking former Speaker Martin Romualdez to the flood control controversy. This is deeply troubling not only for what was asserted, but for what was prematurely concluded because the records of the hearings clearly reveal otherwise. First, Gotesa, who appeared and categorically linked him to the controversy. Second, Saldico, in his several video feeds, identified him and others as the principal actor of this most despicable scandal. Third, at least 2 out of the 17 congressmen in Discaya's list reportedly referred to Martin Romualdez. Ayan. Ang bahagi ng privilege speech ni Senador Dante Marcoleta, ito si R.S. Raymond Dadpas para sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Dadpas. Di mo siya na may extra ni Senator Marcoleta eh. Tanga. Silang Senator Marco, ayan. At habol natin ang report ni Val Gonzales. Crackdown laban sa mga PUV drivers na magsasamantala sa mataas na gasolina ipinag-utos ni DOTR Secretary Lopez sa LTO at LTFRB. Detalye sa report ni RH5, Val Gonzales. Val. Jackie at Mayor, sa gitna ng sumisirit na presyo ng gasolina ay nagbabala ngayon si Transportation Secretary Banoy Lopez sa mga mapagsamantalang tsuper ng pampublikong sasakyan. Sabi ng kalihim sa mga driver, tigilan ang pananamantala at mistulang pangingikil na sa mga pasahero, lokal man o banyagang turista. Ang pahayag ni Secretary Lopez ay kasunod ng reklamong natanggap ng DOTR kung saan umabot sa 9,600 pesos ang siningil ng isang driver sa dumating na mga turistang Taiwanese sa halip na 500 pesos lamang sa biyaheng mula Naiya patungo ng lungsod ng Maynila. Viral ngayon sa social media ang insidente dahil lumabas pa ang nakakahiyang balitang ito sa malalaking telebisyon sa Taiwan. Sa official statement na inilabas ng DOTR, ipinag-utos ni Secretary Lopez sa LTO at LTFRB na paghuhulihin ng sinumang driver na mapatutunayang nanlolokot na nanamantala sa mga pasahero. Sa direktiba ng kalihim, bukod sa pagsuspindi at pagkansila sa prangkisa ng mga transport operators, ay natasan din nito ang LTO at LTFRB na sampahan ng kasong kriminal ang sinumang mahuhuling nananamantala. Hanggang sa ngayon ay wala pang inaprobahang pagtataas sa pasahe ang LTFRB sa anumang public utility vehicle sa bansa. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. What is love? Is there really such a thing? Is love selfish? Pero kung ang pagmamahal, Miss Jackie, ay pagmamahal sa kapwa. Ayan. Kapwa babae. Ayan. See you all now. Dahil ayon na sa ating bubit Dr. Garisi na kanina ka pa nagtatanong kung sino ito. Ayan. Ayon na sa ating bubit, itong actress na ito ay ang dami naging boyfriend pero marami ang nagulat sa kanya ngayon dahil mukhang iba na ang type. Ngayon ay kapwa babae. Ayan. At artista rin. Ayan. At ayon sa ating bubit, pero mas bata sa kanya. Halos almost half age na. Kalahati ng kanyang edad yata ito. Ha? Ayon na sa ating bubit Dr. Garisi. Ha? Ayan. Iba talaga ang pagmamahal nitong nasabing actress sa kanyang kapwa actress dahil ito ang kanyang apple of the eye. Sarap. Iba talaga ang pag-ibig. Ayan, sabi mo, Doc. Ayan, kung noon ay mga gwapo, macho, mayayaman, ngayon naman ay maganda at sexy. At katunayan na Miss Jackie, Dr. Garisi, noong birthday nitong si actress ay special guest niya. Siyempre, ang kanyang bagong lovey-dovey. At ayon na sa ating bubit, good morning muna kay Michelle D. Ayan, kay Rian Ramos at kay Samantha Panlilio. Ayan.
sabi siguro nila, ay, welcome to the club. At ayon na sa ating bubita, Sister El, abay, iba to talaga. Ayan, alam mo naman iba ring magmahal ang mga ito, ha? Ayan, andyan yung natural na init sa pagmamahal. Ayan. At syempre, natural na kaligayahan. Ayan. Kaya sabi niya express love naturally gamit ang honeymoon tea. Ayan. May taglay itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo yung pagmamahal sa natural na paraan, Secretary John Vic, ha? Ayan, Secretary Gary Balisacan. Kasi, ginigising nito ang init niyang damdamin, making each night honeymoon. Ayan. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. At Secretary R.C. Balisacan, Sir Loverboy, abay, sabi nga ng siyempre, ayan, pagka nagkakadad, Apo Secretary, kailangan matikas ang katawan. Kat no masapulan na pa Apo, abay, sabi nga, het, ha? Abay, paano pagka nasihan yung kanyang partner? Ayan, sabi niya, darling, can you do it one more time? Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. Do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Oh, keep At Dr. Gary C, ayan, sabi nga if the spirit is willing but the flesh is weak, abay, honeymoon tea ang kailangan dyan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Subukan na ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Daming bayan. Dr. Gary C, good morning! Good morning. Good morning at natapos ka na sa iyong nagbabagang damdamin. Ayan. Pag-usapan natin ang nagbabagang sikmura. Ayan. Do it one more time, Dr. Gary C. Ayan. Alam itong si Dr. Gary C, ayan, diplomate in geriatric medicine, functional medicine practitioner, medical director ng Life Extension Center for Health and Wellness. At ang topic natin ngayon, Doc, ay nagre-reklamo itong si Jackie minsan. Ayan. Sinisikmura. Ayan. Madalas tayong mga Pinoy nagreklamo sa pagdating ng sikmura ay yung bang parang acidic ba? Ayan. Dahil nalipasan ba ng gutom? Ayan. Ito ba yung tinatawag na GERD ba? GERD. Ayan. Bakit nangyari itong pagiging acidic natin sa sikmura, Dr. Gary, ha? Yung tinatawag na GERD. Alam mo, Lakay Dayo and Jackie, pag pinag-usapan natin muna yung pinakasimpleng problema na kadalasan sa mga bata-bata ay yung pangangasim ng sikmura. So yan yung tinatawag nyo hyperacidity. Ayun, yung pala yun. Bakit ba nagkaka-hyperacidity? Maraming dahilan at kadalasan ay may tutukoy mo na lifestyle ang problema. Yung kinakain, yung pag-inom ng alak, soft drink, sigarilyo, kape, maaari rin mag-cause niya, stress at marami pang iba. Even medications, yung mga gamot. No? Ang Starbucks pala nakaka-hyperacidity. Posible sa isang banda. Ayan, sa isang banda pag sobra, no. So nag-umpisa yan sa hyperacidity at ito yung sa salitang hyperacidity, pagtaas ng asido ng sikmura. Normally, meron naman tayong asido sa sikmura para tunawin yung ating mga kinakain. Paano ba ng pagkain yan, yung acid? Normal yan, no? Pero pag ito'y sumobrang taas at hindi napigilan ng pagtaas, naapektuhan yung tinatawag na esophageal sphincter. Itong esophageal sphincter, mula sa tubo ng ating daanan ng pagkain papuntang stomach o sikmura, meron dyan parang gate valve na nagbabantay na ang asido hanggang sikmura lang. Hindi pwedeng aakyat yung asido papuntang esophagus, daanan ng pagkain, hanggang sa may ngalangala,
Kaya minsan, pag ito'y tumataas ang asido at humina yung pinaka-gate valve natin, nasira, yung asido, paakyat na yan. Ang tawag doon sa pag-akyat ng asido, acid reflux. Yan pala yun. Narinig natin acid reflux. Kaya pala feeling mo Acid. minsan, no, Doc, parang nasusuka, medyo Yun. Parang umiinit. mainit ang Oo. dibdib. Ayan. But gusto kong ilinaw na normal sa atin lahat na may tinatawag na GER. Kasi pag linagyan mo ng letter GERD. D sa dulo, Yun na yung ano. ang tawag doon, GERD. Pag wala, GER lang, GER. GER. So, normal sa atin lahat na pag kumain tayo, after malipas ng ilang minuto, parang napadighay ka na maasim. Normal yon. Pero ang nagiging problema kung ito'y napapadalas, yung tinatawag na gastroesophageal reflux na normal na nangyayari sa atin, pag ito'y umabot ng 2-3 beses sa isang linggo pataas, may disease na sa dulo. So nagkakaroon ka na ng GERD sa dulo. Disease, sakit na yun. Kasi ang GERD or yung GER lang, yung GER, nangyayari sa lahat yan. Temporary lang yan at paminsan-minsan, may nakain ka na nasa asim. Baka naman na dighay lang yan, Doc. Dighay. Ayan, Tama. Dighay is one word na ginagamit natin, pero may kasamang asido. Iba yung digay na hangin lang. Iba yung dumigay ka na nalasahan mo maasim. I'm sure lahat ng nakikinig na experience na yan. Pero pag ito'y humigit sa 2 pataas sa isang linggo nangyari, ang tawag na dyan, GERD. Meron ng disease, so gastroesophageal reflux disease. Ngayon, ang problema lang natin dito, minsan, napapagkamalang inatake sa puso ng isang tao. Bakit? Dahil ang sakit niya ay maasim, bloated, tapos umakit yung asido, kaya tinawag na heartburn. Para mainit ng dibdib. Heartburn. At minsan, sumasabay pa may palpitation, parang kinabahan ka. So, baka naman nakita ka na ng magandang actress sa mall, hindi ba ganun yun? Nangyayari yan. Nangyayari yan. Oo, pero palpitation lang, walang asim. Yung nakita mo siguro may asim, pero ikaw wala. So si Congressman, palpitation yun. Palpitation. So, nung nakita niya, na-imagine niya, nagpa-palpitate. Pero ang worry natin dito, pag ito'y paulit-ulit na, nakakaroon na ng iba-iba mga complication. Meron ba sa inyo na palaging pakiramdam mo may plema, pero pagdura, wala naman? Ibig sabihin, baka namamagana yung ngalangala because of the acid. Possible magkaroon ka ng tinatawag na erosive erosive esophagitis. Ibig sabihin, yung mismong daanan ng pagkain mo nagkaroon ng paso o na burn. So from the word erosion. So, ito mga ito, kaya naman ayusin kung ang pasyente lang, unang-una, may disiplina muna sa pagkain. Hindi ang tanong, anong gamot agad? Kasi kadalasan yun ang problema sa pasyente. Doc, sinisikmura ko, masakit ang tiyan ko, anong gamot? Pero hindi yun ang solusyon. Tama na may gamot para doon sa naramdaman mo, makontrol yung pagtaas ng asido. Pero bakit tumaas yung asido? Yun ang alamin natin. So, itong importante. Number 1, alisin na yung sigarilyo. Tigil na pag-inom ng alak. Kumain ng mga tamang pagkain. Kahit moderately lang, Doc. Kahit isang kutsarita lang ng vitamin E. Ayan. Moderately, pwede. Pero kung meron ka ng ganitong problema, siguro, teka muna, magpagaling ka muna. Something like that. Okay. So, pwedeng vitamin E. So, yung pagkain na maanghang, pagkain ng mga maasim o citrus fruits and citrus fruits and whatever. Kaya pala itong si Sister El, minimerienda yung siling labuyo. Ayan. Kaya pala nagkakaroon ng GERD ito. Ayan. So, pwede. Well, too much stress, too much thinking, puyat, overweight, lahat ito masasabing factors. At kung may nainom kayong gamot na nireseta ng doktor sa anumang sakit at naramdaman nyo na yan na, nag-umpisa na nangangasimang dyan, balik kayo sa doktor. Baka kailangan adjust or palitan yung gamot. Doc, yung sa pag-inom ng kape, yung pag umiinom ba ng kape nang walang laman yung sikmura, yun din po ba possible na mag-trigger? Possible. Ngayon ang tanong, bakit ako umiinom ako ng kape? Okay naman ako. May ganun mga sinasabi. Ano pa
Jim's Coffee yan. Oo. Ayan, ayan, okay yan. Hindi lahat. Oo, hindi lahat maaaring magkaroon ng ganon. But syempre may mga tao naman na sensitive sa caffeine, konting inom, di makatulog, palpitation, mininervyos. Uminom ng kape sa hapon, di na makatulog sa gabi. Tama yun, no? So, when we talk about yung lifestyle, palagi mahalaga yan sa anumang sakit. Sa alta presyon, sa diabetic, lahat palaging lifestyle, yung tamang pagkain, ehersisyo, yung mga ganyan. Pero Doc Gary, alam natin na marami ang nakaranas sa atin ng mga ito. Ayan, alam natin, lalo na abala tayo sa trabaho, sa bayan, minsan naapekto ng pagtulog natin. Bukod sa pag-inom ng gamot, ayan, ano ba may mga maipayo niyong mga self-help tips? Ayan, o lifestyle changes na pwedeng gawin sa bahay na hindi na pupunta kay Dr. Gary C. o kaya sa ospital. Yun ang layunin natin na wag na nga kayo pumunta, makinig kayo, sumunod at baka ayos na, di ba? Kung kayo'y napayuhan ng doktor nyo ng gamot para sa GERD or sa anumang sakit, tuloy nyo. Huwag nyong titigil ng walang pahintulot ng doktor. Pero tulad ng sinabi ko na yung inyong pagbabago sa inyong ginagawa sa pang-araw-araw ay mahalaga din. Isa sa pwede kong ipayo ay number 1, kumain sila ng maayos, bawal ang malipasan ng gutom, make sure na pagkakain sila may tinatawag na small frequent feeding, mas madalas pero paunti-unti. Bawal sobrang gutom, bawal naman sobrang bondat. Importante rin sa akin na kung kayo po ay overweight, magbawas ng timbang. Tanggalin niyo po yung mga maling bisyo na nabanggit ko kanina. At kung meron kayong mga ininom na gamot na napansin niyo nagkaroon kayo ng gantong nararamdaman, balik kayo sa doktor niyo magpasuri. May mga ibang tips like kung kayo ay may GERD, huwag kayo matulog kayo more on the left side. Kung higa kayo, left side. Mas maganda, mas hindi nakakakyat yung asido ganun ba? Base sa anatomy, yung position ng stomach, hindi nakakakyat yung asido papuntang ngalangalan nyo o papuntang esophagus kung kayo natutulog on the left side. That's number 1. Number 2, mas mataas ang inyong ulo. Hindi pwedeng flat ang inyong paghiga. Huwag kakain ng busog na busog, lalo na sa gabi, magpalipas ng at least 3 hours yung huling kain bago matulog. 3 hours? These are basic na pag ginawa ng pasyente, makakaramdam na kagad ng improvement. Then, ang isa pang advice is gumuya, maigi. Pag kayo kumakain, huwag kayong daldal ng daldal na pumapasok ang hangin. Huwag kayong uminom ng soft drinks na carbonated drinks. Lahat ito'y magdadagdag sa inyong problema. Lalo sa pagtulog, iwasan ng spicy foods. Pinakamahalaga yung iwasan yung spicy food o yung mga maasim na mga prutas. So, kung prutas, maasim? So, hindi porket prutas okay na, no? Advice ko, papaya. Dahil meron yung taglay na digestive enzyme na papain, makakatulong yan sa better digestion. Kumain ng mga pagkain na tinatawag na probiotics, yung mga kimchi, yung mga yogurt, makakatulong yan. But ang problema lang, probiotics pala tawag dyan. Probiotics, no? Kasi yung probiotics are good bacteria na na-enhance niya or binabalance niya yung ating tinatawag na gut health. So yung stomach natin, may mga bacteria yan. Pag hindi balanse ang good and bad, mas marami ang bad, alam nyo na kung ano nangyayari. Ayan. So, ang gusto natin, mag-take kayo ng mga probiotics, pwedeng pagkain, pwede rin mga supplements na, may mga capsule, may mga tablet, may mga powder form. Ako, binibigay ko sa mga pasyente ko yung powder form kasi unang-una sa bibig pala nag-uumpisa na ang digestion. Meron ako rito ano pa to? Strawberry yogurt flavor. Ayan. Probiotic 19 probiotic strains. Food supplement powder. Ayan. Parang pulburon lang yan, ano? Pulburon. So usually yung binabanggit mong 19 strain na yan, ayan ay 19 good bacteria na pinagsama sa powder na yan. So, kung tutusin mo, may maririnig tayo na mga naiinom na mga, isa lang ang laman. Ano? Lactobacilli. Shirota strain. Kaya nga isa lang
Pero ito, 19. 19 good bacteria na bakit 19? Pinag-aralan niya na meron silang tinatawag na synergistic effect. Pag pinagsama mo tong 19 na to, ang total niyan CFU is only 1 billion pero wala dun sa taas ng dami ng bacteria or colonies, nandun yan sa combination ng mga bacteria na pinagsama-sama. Okay. So yan yung kagandahan niya. Ayan, okay, Doc Gary. So ano ang inyong golden rule? Ayan, para tuluyang maiwasan ang GERD at para sa mga gustong magpa-check up po, humingi ng payo, saan po kayo maaring makontak o mapuntahan, Dr. Gary? Alam niyo, Lakay, sa lahat ng mga nakikinig, disiplina talaga ang pinakamahalaga sa anumang uri ng sakit para kayo gumaling o makaramdam ng ginhawa. Kung hindi niyo susundin yung mga pinapayo ko pagdating sa dapat yung gawin at dapat yung iwasan, magdudusa po kayo habang buhay. Ala, wag naman. Hindi. Baka Ganun natakot na po talaga. yung mga... Totoo. Kasi alam mo, madaling magpakonsulta, madaling magbasa ng mga information, pero yung pagsunod ang pinakamahirap. Yan ang napansin ko sa mga pasyente. Totoo po yan. But we're giving them some advices na pag-isipan nila, baka yan pala ang problema, yung maling ginagawa. At kung gusto nyo po yung mga pinapayo ko ngayon, mamaya sa aking Facebook, sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. I-discuss ko itong diniscuss natin ngayon para mabasa nila, mapanood nila kung paano yung mga tamang dapat gawin. Ayan. Saan mapapanood dyan na, Doc? Sa yung FB? Sa FB, sa Gabay sa Kalusugan, Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Dr. Gary C. Telephone number? Pwede silang tumawag sa aking clinic sa 8911-1314. Ulit, 8911-1314. Yan po yung The Life Extension Center for Health and Wellness. At tumawag po kayo kung gusto nyo po magpakonsulta, by appointment lang po sa clinic. Ayan. Sa Quezon City yan. Sa Quezon City. Central Diliman na Quezon City. Malakas. Ayan. Malakas Street, Quezon City. Dr. Gary, sir. Ayan. Maraming salamat. And next time, do it one more time. Ayan. Yes! Several times. Ayan. Nagbabagang damdamin. Ayan. Dr. Gary si po mahabigan. Thank you, Doc, sa iyong mga payo. Ayan. At ayon sa ating bubita Miss Jackie, may oras na ba tayo? Bukas na lang. Ayan. Sige, tapusin ko na. Ayan. Ayon na, kasi si Dr. Gary si Diro aalis pagkat di natapos ha. Ayon na sa ating bubita, ang nasabing actress ay naging girlfriend ng dating basketball player. Ayan. At naging boyfriend din ng aktor. Ayan, marami. Ha? At mga sikat na negosyante, Sister Jackie. Ha? At ito ay nakita rin sa derby. Ayan. Kilala ko na yan. Kilala mo yan. Kilala mo na pala ni Dr. Doc. Nawalaan na ni Doc. Ayan. Narinig lang yung derby. Kilala na kaagad. Your business is our business. Ano ang your business is our business, Miss Jackie? Toyota, Hyundai at mga Chinese automakers apektado rin ng tensyon sa pagitan ng US, Israel at Iran ayon po sa isang research. Ang detalye magmumula kay Don Carlos. Don? Posibleng maapektuhan ang mga kilalang kumpanya tulad ng Toyota, Hyundai at Chery ng China sa nagpapatuloy ng tensyon ng US, Israel at Iran. Ito ay ayon sa mga analyst ng Bernstein Research. Batay sa report, hawak ng Middle East ang 1/3 sa benta ng mga sasakyan kung saan nangunguna ang Toyota na may 17%, 10% sa Hyundai at 5% sa Chery. Dagdag pa ng Bernstein kung mas tatagal pa ang tensyon at kung tuloy ang isasara ang Strait of Hormuz, lubhang tatamaan ang industriya ng automotive. Samantala, una lang sinabi ng Toyota na wala silang negosyo sa Iran pero patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon doon. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 59 pesos at 50 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Don Carlos Pobre. Good morning, Kuyang Robin Go. Ayan, ang pinakamagaling na Masonic musical director. Ini-import ito, ha? Ayan, good morning, Noble Captain Boots Soriano, Joey Papa. Ayan. At binabati natin si... Kayman Lakay. Sino ito? Ayan. Si Kaddafi Ulilisen. Ayan, Lakay. Sabi niya, Ramadan Karim. Nanood ako dito sa Mindanao. Dito sa Maguindanao. Sukran. The road is long. Good morning, Noble Abul Makabato. Uy, andyan pala si Datu Abul... wag na. At yan ang kabuhan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sa ngalan po ni Sister L, Miss Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman. Miss May Binauhan. Morning, Noble Roland Paulino. Mayor Len J. He ain't heavy. He's my brother. Oras. Eksakto. Alas 10:11. We go. This time check is brought to you by